Magpapatuloy po tayo sa ating series sa temang From Dream to Destiny. We were discussing about the 10 tests that we have to go through before we will reach our destiny. 10 pagsubok na dapat nating pagdaanan bago natin marating ang ating pangarap. Natalakay na natin ang una, which is the pride test. Ngayon po'y pag-uusapan natin ang pangalawa, the pit test. Ang pit ay balon o hukay sa Tagalog. And speaking of hukay, meron pa akong kwento. May isang lalaki na naglalakad pa uwi ng bahay galing sa trabaho. Dahil siya nag-overtime, kaya gabi na siya na nakauwi. Doon may talagang daan pa uwi. Dahil gusto niyang makauwi agad, may alam siyang shortcut na daan. At ito'y dadaan sa may sementeryo. Habang siya naglalakad sa sobrang dilim, ay hindi niya napansin ang isang bagong gawang hukay at siya'y nahulog doon. Grabe ang kasisigaw niya at kakahingi ng saklolo, ngunit walang makarinig sa kanya. Kaya nung mapagod ay naupo na lang siya at nakatulog. Pagkalipas ng ilang oras, ay may pauwi ding lasing. At hindi rin napansin ang hukay na yon at siya'y nahulog din. Sigaw din siya ng sigaw sa paghingi ng saklolo, subalit walang dumating na tao. Sa kasisigaw niya ay nagising yung naunang nahulog. Hinawakan siya sa balikat at sinabi, "Pare, hindi na tayo makakalabas dito. Sa maniwala kayo sa hindi, ang lasing ay nakatalon papalabas ng hukay." Yung nauna ay hindi naman lasing. How come? Hindi niya nagawa yon. Kung sino pa ang lasing, ay siya pang nakalabas mula sa hukay. Alam niyo po ba kung bakit? Ang nauna ay walang motivation na nagtutulak sa kanya. Samantalang yung pangalawa ay napakatindi ng motivation na nagtutulak sa kanya. Ano pong lesson na matututunan natin dito? Mararating natin ang ating destiny kung mambibigyan o malalapatan lang tayo ng tamang motivation. Sa araw na ito, sino man sa atin ang nakakaranas ng balon ng pagsubok? Maaaring ikaw ay nalalagay sa isang komplikadong sitwasyon. Feeling mo'y wala ka ng way out palabas. But I'm here to tell you, you can get out from that pit. Ganyan po ang naranasan ni Joseph. Pagkatapos ng napakaganda niyang panaginip, he found himself in the pit. Basahin po natin ang text natin sa Genesis 37, beginning verse 14. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos bumalik ka kaagad at nang malaman ko." Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," sagot niya. "Saan ko po kaya siya makikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa dotan sila pupunta." Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon. At sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop." Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Reuben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Every Sunday, blessed na blessed tayo sa mga naririnig nating mga preachings at mga deklarasyon sa church. Ang ganda ng mga verses na pinanghahawakan natin. Jeremiah 29:11, John 10:10, at maybe Psalms 23 verse 6 which says, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Overwhelmed tayo sa mga promises ni God. Excited tayo sa ating mga pangarap. Marami at malayo ang mga gusto nating marating. Ngunit natagpuan na lang natin ang ating sarili na tayo nasa isang balon. Nag-iisa at tila malabo na mangyari at matupad ang mga pangarap natin. Maaring meron sa inyong natanggal sa trabaho, nagsarang yung negosyo, natigil ka sa pag-aaral, nabaong ka sa utang, nagka-problema sa health, nagka-problema sa relasyon sa inyong pamilya. Ikaw ngayon ay tila nawawala ng pag-asa. Ang tawag po dyan ay pit test, mga kapatid. Ngunit pagsubok lang po yan. Kung may pinagdadaanan ka, dadaan ka lang dyan.
Kung ikaw ay may dinadaanan, patunayan na ikaw ay may pupuntahan. Ano-ano ba ang mga dahilan? Bakit nararanasan natin ang pit test? First of all, we need to recognize that some pits are just a part of life. Sa John 16 verse 33, Jesus said, "In the world you will have tribulation." Alam ni Jesus na sa buhay na ito yung haharap tayo ng mga problema. Dahil nabubuhay tayo sa mundo na contaminated ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, ang mundo ay puno ngayon at batbat ng kapighatian. Peace are just a byproduct of a fallen world. And as long as we are on this earth, we will go through some difficult situations and some challenging times. Sa tuwing tayo humahantong sa ganitong sitwasyon, ang pinakamadaling gawin ay isisi sa iba ang nangyayari sa atin. In difficult times, it's much easier to blame others than it is to take a good, hard look at ourselves. Nagkakaroon tayo ng victim mentality. In other words, we blame all our problems on other people. Minsan sinisisi natin ang ating mga magulang, ang ating asawa, o ang gobyerno. Mga kapatid, kahit na ibang tao ang dahilan ng pagkakahulog natin sa balon, nasa atin pa rin ang responsibilidad na lumabas dito at hindi yan mangyayari hanggat hindi tayo tumitigil sa kakasisi sa ibang tao. Si Joseph ay nasa perpektong sitwasyon para gawin niya ito at mag-develop siya ng victim mentality. Kung tutuusin, sumusunod naman siya sa utos ng kanyang tatay. At kasalanan niya ba kung siya yung naging paborito ng kanyang ama? Bakit siya ginawa ng ganito ng kanyang mga kapatid? Alam natin na kaya ito ginawa sa kanya ay dahil sa galit at inggit. Kaya't napakadali sana para kay Joseph na isisi lahat sa kanila ang insidente. At hindi niya makita ang kanyang parte bakit ito nangyari sa kanya. Totoo ang kanyang mga kapatid ay may masamang ugali. Ngunit si Joseph ay may ambag sa problema na ito. At ito ay ang kanyang pride. Pansinin niyo sa verse 18. Malayo pa siya'y natanaw na siyang paparating. Bakit? Dahil sa suot niyang damit na may iba't ibang kulay. Lagi niyang suot ang damit na bigay sa kanya ng kanyang tatay. At maaring suot niya ang damit na ito with an attitude of pride. Always projecting, I am my father's favorite and I am the best one. Which is causing all his brothers to feel even more jealous to him. Mga kapatid, katulad ni Joseph, tayo binagyan din ng Diyos ng regalo. At hindi nagbabawi ang Diyos ng regalo. His gifts and callings are irrevocable. But Joseph became proud of the gift at pinapakita niya ito bawat pagkakataon na meron siya. He started to find his identity in the gift that identified him as a favored son rather than in the relationship that made him the favored son. He ended up losing that gift. Mga kapatid, lahat din tayo mahal ng Ama at binigyan ng regalo. When we start to find our identity or sense of worth in that gift rather than in the one who gave it, kapag ginawa natin yan, we are at risk of losing that gift. Hindi ito binabawi ng Diyos, ngunit maaari natin itong mawala because of our pride. Marami akong kakilala na dating ginagamit ng Diyos mightily, pero ngayon ay hindi na. Ngunit paano kung mawala natin ang gift? Nang si Joseph ay maging governor na ng Egypt, fast forward, hindi lang isa, kundi napakaraming coat of many colors ang ibinalik ng Diyos sa kanya. In other words, kayang ibalik ng Diyos ang mga gifts na nawala sa atin. Balik ulit tayo kay Joseph. Di ba, parang may mali. Nang binabantayan niya ay mas matatanda kaysa sa kanya. His brothers were all grown men, all professionals, and all are older than him. At kung tutusin, si Joseph ay 17 years old na. Bakit hindi siya nagtatrabaho? At nagsasakripisyo katulad ng kanyang mga kuya. Mabuti kung 7 years old pa lang siya, dahil child labor yan. But he is already 17, na pwede na siyang makatulong sa mga gawain. It was exactly that favoritism and that attitude of superiority. Kaya siya napag-iinitan ng kanyang mga kapatid. So si Joseph ay may bahagi din sa kanyang mga sinapit. Ganon din tayo. Kung bakit nararanasan nating mahulog sa pit. Una ay sa kagagawa ng iba. Ang pangalawa ay may parte din tayo.
And it happens to us as a consequence of our pride. Di ba pinag-aralan na natin? Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Pangatlong dahilan why we find ourselves in the pit is disobedience. Kapag tayo sumusuway, naguhukay tayo ng sarili nating balon. Nadidelay ang ating destiny if we are walking in disobedience. Si Jonah ang halimbawa natin dito. Inutusan siyang pumunta ng Nineveh, but he went to the opposite direction. Alam natin ang kwento. Nilulok siya ng malaking isda at nasumpungan niya ang kanyang sarili na siya ay nasa maritime version ng pit. Sabi sa Jonah 2:1 and 2, habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo at sinagot ninyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo at dininig ninyo ako. Itinapon niyo ako sa kalaliman, sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig at malalaking alon ang sa akin ay tumabon. Ang pit ay may mga kasinungalingan na dapat wag nating paniniwalaan kung gusto nating makaalis dito kaagad. What are the lies o kasinungalingan ng pit? The lies of accusation, the lies of hopelessness, and the lies of fabricated evidence. Kapag naniwala tayo sa mga kasinungalingan ito, hindi tayo makakalabas dito. Kaya ang una nating dapat ilagay sa isip na si Satanas ang accuser of the brethren. Sasabihin niya sa iyo na kaya ka nandyan dahil masama kang tao. Kasi kung mabuti kang tao, bakit ka nandyan? Wala kang kwenta, wala kang silbi, hindi ka mahal ng Diyos, baka itinadhana ka talagang ganyan. You were born a loser. Hindi mo na maaayos yung relasyon niyong mag-asawa, etc., etc. Kapatid, kapag nakundina ka sa iyong pinagdadaanan ngayon, isipin mo na yan ay panilinlang ni Satanas. Ang dapat nating maramdaman ay conviction, hindi condemnation kapag tayo nakakaranas ng mga pagsubok. Ang kaibahan ng conviction sa condemnation ay binibigyan ka ng conviction ng pag-asa. Oo, nagkamali ka. Ngunit kapag ito inihingi mo ng tawad, ang Diyos ay tutulungan kang makabangon. Kapag tayo nasa pit test, ang gagawin ni Satanas ay ang ma-focus ka sa iyong pinagdadaanan. Subalit ang tamang gawin ay ma-focus tayo sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Instead na magbilang tayo ng problems, why not count the blessings? Hindi lang yan. Ang dyablo ay magaling gumawa ng fabricated evidence. Napaniwala ng magkakapatid ang kanilang ama na si Joseph ay patay na. Sa pamamagitan ng paglublob nila ng damit ni Joseph sa dugo ng kambing. Wala silang ipinakitang bangkay at wala silang sinabi na si Joseph ay patay na. Nagpakita lang sila ng fabricated evidence. Nangyayari din yan sa atin. Halimbawa, kapag kayong mag-asawa ay nagkakalabuan at nagpunta kayo sa psychologist para magpa-advise. Today, psychologists administer personality tests to show that certain partners are not compatible and should not be married to each other. Pwede mong pagbasehan ang test na yan para sabihin na nagkamali ka ng taong pinakasalan dahil opposite ang inyong personalidad. Kapag ito ang inyong pinaniwalaan, hahantong kayo sa paghihiwalay. Ngunit sabi ng Bible, kapag ang magkaiba ay pinagsama, God can do a beautiful thing because together they can look like Jesus. That is God's plan for marriage, to smooth the rough edges so that together you look like Jesus. Ngunit kapag yung magagaspang na ugali ay lumalabas at nagiging kayong uncomfortable na sa isa't isa, diyan papasok ang dyablo at sasabihin niya, your marriage is not going to work out. At maglalabas si Satanas ng false evidence para sirain ang inyong pagsasama. Biruin yung napaniwala ng magkakapatid ang kanilang tatay using false evidence. Alam niyo ba kung ilang taon ito pinaniwalaan ni Jacob? 22 long years, mga kapatid. Could you imagine, gabi-gabi, napapanaginipan niya. Ilang days and weeks and months na hindi siya makamove on dahil mahal na mahal niya si Joseph. Pero look at the 10 brothers. Kung gaano ka-determinado na huwag sabihin na hindi naman talaga patay si Joseph. Natiis nilang tingnan ang paghihirap ng kalooban ng kanilang ama.
Mga kapatid, ganyan po katerible kapag napaniwala tayo ni Satanas using false evidence. Maraming mga nasirang relasyon na ang pinagmula ng away ay chismis lang. May mga taong na-depress dahil sa simpleng hindi siya napansin. O may nakita siyang nagtatawanan, nakala niya siya ang pinag-uusapan. The devil can use small things as fabricated evidence to deceive us. Dapat ma-discern kaagad natin ito, mga kapatid. We have to resist the lies of the pit. Ano po ba ang purpose ng pit test? Balikan natin si Jonah. He ended up in a pit. He had messed up pretty badly. He ran away from God's plan, and as a result, bumagsak siya sa isang malalim na balon. But from the bottom of that pit, he cried out to God. And when he cried out to God, God heard his voice and delivered him. That is the purpose of the pit test, mga kapatid. Ang tayo ay makaalala na tumawag sa Diyos. Pit should make us realize that apart from God, we can do nothing. Hindi mahirap sa Diyos na iahon tayo mula dito. He is a redeeming God. And He actually delights in getting His children out of a pit. Maaaring hindi lang isang pit ang iyong kinalalagyan. You might be in a pit test with your finances, a pit test with your marriage, and a pit test with your job. But the Lord can deliver you out of every one of them. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi ang kaya ka bang iahon ng Diyos, kundi ay kaya mo bang magpakumbaba at tumawag sa Diyos. Hindi dapat panereklamo, pagmamaktol at pagdadabog ang iyong gagawin. Si Joseph ay may natutunan sa kanyang pit experience na nagpabago sa kanya. Maaaring pumalpak siya sa pride test. Ngunit pagkatapos ng pit test na ito, mababasa natin na nagsimulang gawin ni Joseph kung ano ang tama. He passed the next 9 tests. He became more humble. Somewhere in that pit, Joseph must have taken responsibility for his own sins and failures. Somewhere in that pit, Joseph must have knelt and said, Lord, patawarin niyo po ako. Inaamin ko na ako'y naging mayabang. At hinihingi ko na ayusin niyo po ang aking puso. Noong gawin ito ni Joseph, ang sitwasyon niya ay nagsimulang magbago. Ang circumstances ay biglang nag-fall in line patungo sa direksyon ng kanyang destiny. Biglang nagka-idea si Judah na imbes na iwanan siya at mamatay sa balon, ay ibenta lang siya sa mga paparting na mga traders. At alam natin na ang pagiging niyang slave ay isang hakbang patungo sa kanyang destiny. Ganon din ang ginawa ni Jonah. Kung maalala niyo sa ating binasa, Jonah chapter 2 verse 2, he said, I cried out to the Lord in my great trouble, and He answered me. I called to you from the land of the dead, and Lord, you heard me. Mga kapatid, pakikinggan ni Lord ang ating pagtawag sa Kanya. Our Abba Father wants to hear our voice calling out to Him for help. And He is our Redeemer. He is our Rescuer. He is our Deliverer. Ang purpose ng pit ay dalhin tayo sa pagpapakumbaba at matuto tayong tumawag sa Diyos. Sa tagal ko ng pastor, nakita ko na po ito ng napakaraming beses na kapag ang tao ay may pinagdadaanan, ay bumabait at nagpapakumbaba. Kahit mga Israelites, sabi sa Deuteronomy chapter 8, sabi ng Diyos, ginawa ko ito sa inyo para turuan kayong magpakumbaba. I want to bring out the best in you through the disciplining that I am doing in your life. Na malaman nyo na ang tao ay hindi lang dapat puro material ang iniisip, kundi ang mga espiritual na bagay din. Man doesn't live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mga kapatid, kung lalaliman natin ng kaunti ang pag-aaral, may makikita tayo sa tagpong ito na mga types and shadows of God's master plan of redemption. Kung maalala nyo, na ang talagang plano ng magkakapatid ay patayin talaga si Joseph. Ngunit nag-intervene si Reuben. Sa verse 21 and 22, sabi doon, narinig ito ni Reuben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag natin siyang patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Kung mayroong dapat mas matindi ang galit at selos, dapat ay si Reuben. Dahil siya ang panganay. Siya dapat ang paborito at nabibigyan ng honor. Hindi si Joseph. But Reuben gave up that honor for Joseph's sake.
Sa ganitong sitwasyon, gustong iligtas ni Reuben si Joseph. Gusto niyang mapalaya si Joseph at ibalik si Joseph sa kanyang ama. In the same way, Reuben was a type of our Lord Jesus Christ. Jesus is the firstborn Son of God, the one on whom God's favor rests. Subalit, give up ni Jesus ang kanyang rights and privileges upang tayo ay maging mga favored sons and daughters of God. Iniwan ni Jesus ang langit para sa dalawang layunin, gaya ng ginawa ni Reuben, ang makalaya tayo at mapanumbalik tayo sa ating Ama sa langit. So, Reuben is a type of Christ. Si Joseph ay naging type and shadow din ni Christ dito sa kwento. Hinubaran siya ng kanyang robe. Yun din ang ginawa kay Jesus sa krus. Si Joseph ay ibinenta ng 20 pieces of silver. Si Jesus ganun din, ibinenta ng 30 pieces of silver. Pero tandaan nyo, ibinenta ulit si Joseph sa Egypt. So kailangan nila magpatubo. Kaya maaaring si Joseph ay nabili ng mga traders sa halagang 20 pieces of silver. Pero naibenta ng 30 pieces, kagaya ni Jesus. Si Jesus ay trinahidor ni Judas. Dito sa kwento, si Judas rin ang promotor ng lahat na patayin si Joseph. Ang Judas at Judas ay pareho lang. Si Joseph ay itinapon sa pit and God delivered him out of that pit. Jesus was in the grave for 3 days, but God raised him up again. Ngunit may pagkakaiba sa dalawa. Si Jesus ay walang ginawang mali para siya ipatayin. Tayo ang deserving na itapon sa balon. Tayo ay mga makasalanan, and we deserve to be thrown into the pit of hell for eternity. Ngunit si Jesus ang pumunta sa hukay, imbes na tayo. Ginawa niya ito willingly for you and me, at hindi siya iniwan ng Diyos sa libingan. Psalm 16 verse 10 says, "For you will not leave my soul among the dead, or allow your Holy One to rot in the grave." Mga kapatid, that was a messianic prophecy about Jesus. A prophecy that was fulfilled. Hindi siya iniwan ng Ama sa pit. Ganon din tayo mga kapatid. Kung ikaw ngayon ay nasa balon, sa tingin mo ay wala ng daan palabas, I have a good news for you, na unang napunta dyan si Jesus bago ka napunta dyan, kapatid. Si Jesus ay namatay upang lumaya ka mula sa balon na yan. Namatay siya para magkaroon ka ng buhay. Naparito siya para palayain ka at maibalik ka sa Ama. Maaring napapalayo ka sa Diyos dahil sa pride, kaya't nawala mo ang regalong bigay niya. Ngunit ito'y ibabalik ng Diyos sa iyo nang makasandang ulit kung tatawag ka uli sa Kanya ngayon. Gawin mo lang ang ginawa ni Joseph at ni Jonah. Cry out to God from that pit. Sabihin mo, "Lord, sorry kung naging ma-pride ako." Kung paano ang redemption ng mundo bago ito mangyari sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, ay matagal niya na itong pinagplanuhan. Ganyan din tayo mga kapatid. May plano ang Diyos. Meron siyang rescue plan para i-deliver tayo sa ating mga kinasasadlakan. I want to pray for you now, everyone under the sound of my voice. Temporary lang ang iyong pinagdadaanan. Hindi aksidente na nadinig mo ang message na ito na nagsasabi sa iyo na mahal ka ng Diyos at may malaking plano siya sa iyo. I declare freedom to you right now. I declare deliverance to you right now in Jesus' name. Lord, have mercy on us. Lahat ng nagpapakumbaba at tumatawag at humihingi sa iyo ngayon ng saklolo ay yung sasagipin at pagpapalain. Give us another chance, Lord. Forgive us of our pride. At kung kami man ay nakalimot sa iyo, ngayon po kami nanunumbalik. Cast us not away from your presence, Lord. Restore unto us the joy of our salvation. Father, we love you and we promise that when we get out of this pit and when we reach our destiny, we promise that we will give you all the glory and praise. In Jesus' name, amen. God bless you and see you next time.